Okay, magandang tanghali or magandang hapon po sa inyo lahat, guys. Okay, absolute value, sorry. Kaya sa libro ko, sa Intermediate Algebra kay Dinglaw, wala siya absolute value. Ay, exit archive, next archive below post, master. Okay? Kaya dito muna ako sa task kasi binaba lang talaga sa baba, okay? Sir Rix, thank you sa pag-send ng badge. Report. Yay, nako, report na. Okay, report na po talaga. Sige na nga. Pero sa libro ko, kaya hindi na lang yung math sa algebra, wala siya absolute value. Okay, report na lang. Okay, mag-umpisa na tayo ha. Multiplication and division of scientific notation. Okay, unahin na natin yung multiplication of scientific notation, guys. Kailangan, guys, basahin nyo maigi yung mga rules bago kayo mag-solve, ha? Hindi yan basta-basta, ha? Okay. Pag sa mga hindi nakakalam ng definition ng scientific notation, kailangan between 1 and 10. Excluding 10 po. It means, sa isipan nyo, kailangan 1 to 9 kasama siya. Hindi po siya mag-hire sa 9 or 10. Okay? Game na tayo, ha? Ito yung notice, ha? Kailangan natin matandaan. Okay? So, okay. Multiply of a coefficient. If the sum of power of 10, highlight ko na lang to. Subtract the exponent. Kung pinag-aaralan nyo yung laws of exponent, kapag para sa base, pero multiply into binomials or anything, subtract the exponent. Okay? Game na tayo. Sige. Turuan ko kayo po kung paano mag-multiply. Normal lang yan. Normal lang mag-multiply. Ang pinagkaiba nga lang, scientific notation lang po. To make sure, yes. At yet exponent multiplication. Yes, tama po, Rix Arcade. Game na tayo. Sample ha. 9.6. Wala ng pentel pen. Ay, nakakainis. Napusan ako ng pentel pen. Palitan ko na lang ito yung blue kasi wala pa kinaboy yung blue. Okay. Ay, may nagwala. So, 9.6 times 10 raised to the power of 7 quantity. Minsan, depende sa teacher sa writing, labo. Times quantity of 4.3 times 10 raised to the power of 4. Okay, paano itong sasagutan to? Madali lang siya. Hindi siya kagaya ng add and subtract po yung scientific notation. Kapag hindi po magkaparas ang exponent, ipagpareho. Sa multiplication, madali lang siya. So, normal multiplication lang. Tapos, if the same of the power of 10, add the exponent. I'm sorry. Bayan, namamali tuloy ako. Very wrong. Sorry po, tao lang. Patawarin niyo ako ha, mahirap magkamali. Add pala to, sorry. Ang pag-subtract po ay sa division po ha. Ay, nako, ang bilis mo naman. Bilis mo naman, Rix Arcade. Ilvi!
nabuhay ka, Elqueen. Manood na maigi. Sorry, pasensya na po kayo. Ad lang po talaga. Namali lang talaga sa isipan. Kasi marami talaga stress sa buhay. Okay, tama. Tama si Rex Archives. Sa sagot is 4.128 times 10 raised to power of 12. So, normal multiplication lang. Kung babalikan mo yung decimal, multiplying decimal, balikan nyo. So, manual lang. So, 9.6 times 4.3. Normal lang naman. So, 6 times 3 is 18. Carry 1. O, di 28. Yes po. Since two significant figures are given, tama po kayo. Tama. 2.6. Normal lang, normal multiplication. Ang problema ay decimal point. Kasi pag hindi mo alam, babalikan natin yan. 37. Hala ka, ano nangyari? Sandali lang, para may mali ata sa mali na agad sagot ko eh. Nga, 18. 28. 38 pala, sorry. Kaya pala ako nagkapali. Okay, decimal places Hindi decimal point, isa, dalawa. Isa, dalawa. So, nandito na siya sa 41.28. Times, add exponent. Hindi subtract Mali na mali yan, ko. So, ganito. Kung babalikan mo yung low exponent, ganito. So, 10 times, ganyan. Kung babalikan mo yung low exponent, 7 plus 4. 11. 38 po. 38 po X-Archite. Yeah. 11. So, 11 po. Yan, 11. Pero ang problema, di ba sa amin nga na sa scientific notation, sa definition, kailangan in between 1 and 10 daw. Hindi po siya lalampas ng 10, pero hindi siya magle-less ng 1. Between 1 and 10 lang po yung given, Pero ang problema sa concept natin, 1 and 9 po sa libro. Okay? Eto, 41, hindi po siya mag-exist sa 10. Mali po yun. Kailangan, ang place value nyo ng ones is between 1 and 9 na lang. Okay? Okay? Gets nyo? So, gawin natin, puntahan nyo ng isang move papunta sa kaliwa. Para maging 4.1 na lang. Kaso, depende sa teacher, gawin na natin lahat mo ng mga numbers. Sabi ni Sir AJ, plus 1. Tandaan, pag may Lars left kaliwa, pero mag-add ka next point. So, yan. Gets nyo, guys? Yehey, galing talaga. Kakapasok lang po, pwede pa ulit from the top. Sige po. Reviewin natin Wala si comment edit, baka pumasok na. Basic lang daw para sa kanila. Wala na-mention ako. Pwede sa lahat na yung iba naman kasi. Hanggang one significant figure kasi, 4.1 pwede. Pero sa ibang tagtuturo, yung natitira, kukopyahin na lang. Na-mention ako sa sir. Hindi naman po Sir AJ. Uy, nani yan? Dapat niya yan. Ben pala. Okay? O sige. Kasalanan mo daw. Okay, from the top po tayo. Okay, ulitin natin Pag multiplication of scientific notation, normal lang naman yan Multiply the coefficient, na may coefficient ito. Parang normal na multiplication, taso naka-decimal. If the same of exponent, if the same of power of 10. Shh! Medyo maingay.
Ikaw naman kasi, ano ba? Talaga yan. Nasarado ka na. Okay. Okay, iulitin ko multiply mo yung coefficient. Ito yun. Parang normal na multiplication kasi may decimal. May bintana naman, box na may bintana. So, if the same of power of 10, since para sa naman ang power of 10, di ba? Pinapalitan ko lang. Add the exponent. Add the exponent, pag multiply maya naman po kayo. Ha? Magigipang, magbabalik ako. Ito na. Okay, game na tayo. Ano, nagets nyo? If the same of power of 10, pare silang 10, add the exponent, ha? Multiplication, ha? Hindi po yung subtract, ha? Sa division yan, ha? Ito, final answer, akala nila, ganito maging sagot nyo. Hindi. So, the definition of scientific notation, kailangan yung ones value nyo. Let's say, reminder of ones value. 1 to 10 lang po. Between po, from the word between, ha? O hindi po ako professional pagdating sa English. Between po, ha? Even hindi po yung, Ang 1 kasi, hindi po siya magle-less than sa 1. Pero yung 10 mo, yung 10, hindi po siya lalampas ng 10. Naiintindihan? Yung ones value niya, since 41.28, hindi po siya katanggap-tanggap ng sagot natin. Kailangan yung ones value niya between 1 and 10 po. So, move 1 isang beses, papunta sa kaliwa, since, tandaan ang Lars. Pag left po, add lang. Add this one kasi nag-Lars ka. So, left and add. Okay? Gets? Sige, screenshot nyo muna yung mga ganito nyo. Yan lang. Hindi yung may ay. Wait lang daw, sasagutan ko yung assignment sa Pilipino. Nuggets nga, yun o, yun Te, paano ito? Ang ganda yan. Magbibase pa rin sa number of significant figure. Tama po kayo sa Rick's IRK. Ewan ko na lang, depende sa pagtuturo ng teacher. Depende po. Hindi na, di ba, mula doon sa may kay Apple na tindahan, diretso sa doon. Need lang pala i-follow sa significant figure. Ginagawa ko lang to pag sa chem sa chemistry. Hindi ko na kasi ako maalala eh. Dahil sa pag-follow A, B, C, E, A. Yan si Mayor Jet. Ayun, nakakamera pa. Ayan. Madali lang yan. Kaila, small. Kung aralin mo yung law of exponent, gawin mo, multiply mo yung 350, tapos add the exponent. Yan lang. Napakadali. Madali lang yan. Mamaya sasagutan natin yung question mo, Kayla. Madali lang yan. Ano nangyari din na ba? Ay. Ano nangyari din? Hindi po. I see. Pag walang binibigyan ng restriction or this. Hindi po yung run off. Kayla. Dito ka sa may pinto. Papalungin kita. Sino na iyak? Yan yung pamangkin ko. Dito ka. Papalungin kita. Malis mo ng coefficient? Coefficient lang kasi marami. Letter C yan. Umiyak ng gawa mo. Ano ba naman yan? Hindi ako papasok ng Coefficient, kasi pag coefficient lang, singular, is isa lang. Kasi maraming coefficient. Ilang coefficient? Dalawa, di ba? Kaya may S po. Oh. Mamaya. Okay na? Pag coefficient lang lalagay, edi yung value mo, isa lang. Dalawa lang kasi definition ng pagmumultiply. Bago kasi scientific notation, dumaan muna sa significant figure. Ay, patay tayo dyan. Okay, Rick's Arcade. Okay po. Significant digits. Significant digits. Baka significant digits. Okay. Kulang ng C. After ng I? Ayaw nga, no? Papapaya ako dito. Ay, mami! Ayoko na maging English teacher. Ito! Bye-bye!
Oh, sige, bash nyo ako kung talagang mahina talaga ako sa spelling. Ayan, okay na ba? Patawarin nyo ako. Hayaan mo na. Lahat naman ito pagkakamali. Ewan ko na lang ha. Sa experience, the first time to the parents, hindi ko naman tinuturo to sa during the high school eh. Siguro, pwede naman 4.1 lang, dumaan lang sa significant figure or significant digit. Okay, game na. Sige, alright na gets. Sige, isa pa guys. Shh, mengay. Okay, another example guys. Chance? Hala ka. Tulamin. Mailipit. Pag-aaway natin yung mga spelling. What happened? Nag-aaway nila yung spelling ng coefficients eh. Okay, wrong spelling is wrong. Ito ba? Coefficient? Ano ba yan? Wait lang muna, ano? Yan, coefficients. So, coefficients nga, no? Okay, game na tayo. Huwag na natin pag-usapan yung spelling, ha? I'm not a talagang marunong lang pero hindi ako magaling. Ayoko na pag-usapan yung English, eh. Ayaw ko talaga maging English teacher, eh. Okay, game na. Non-example tayo, ha? Okay, fine. So, 2.35 times 10 raised to the power of 2 raised to the power of negative 2 times 3.5. Maingay guys. Pasensya mo na kasi bata lang naman eh. Maingay. Okay, game na tayo. Normal ano lang. Oh. Problema. Oh. Okay. So, di ba multiply the coefficient? So, pwede na mapag-iwalayin kung nagdududa kayo. So, 2.35. Parang file yan, di ba? Yan. Maingay. So, yan. Normal lang. So, pag hindi kasi nyo alam ang decimal places, aralin nyo. Kasi bawal kasi ang calculator eh. So, 2.35. Yan. Pero pantay po yung decimal. Oh. Yan. Pero ang problema, hindi sila sanay magpantay. So, ginawa ko, ginanong ko na lang. Ganon din naman eh. Antara normal na pag-multiply. 25, 15, 17, 11, 15, 10, 7. Andyan. Align po ha. Okay, ilan ng decimal places? 3. 1, 2, 3. Sa 2, 3. Ayan. So, since ito na po yung maging sagot, okay na po yung significant figures o digit. Pero, nakakalimutan nyo yung add exponent. So, medyo nalilito sa mga ng viewers. The same of the base, which is the 10, pero balikan yung, yung rules of integers. So, negative 2 plus quantity of negative 4. So, since multiply na po yung mga signs, positive and negative, multiply, magiging negative. So, the same lang naman po yan eh. Hindi magiging yan, negative 6. So, negative 6. Final answer na po to. O, diba?
825. Tama po kayo, ano? Mag-move ka pa, sir. Oh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oo, alam mo, wala rin ako sa amin. Ha? Negative to negative is negative? Ano yung multiplication o subtract? Anong cases yan? Negative to negative is negative? Oh. Na alin? Pag sa multiplication, ganito. Pag sa multiplication, negative times negative is positive. Kapag yung negative plus negative, depende. Depende sa anong value. Kung kinukuha mo, let's say, negative 3 minus 4 is negative 7. Yeah, negative 7. Depende. It depends sa absolute value nyo. Okay? Okay. May tuldok na po yan, ano, Rex. Wait lang. Ayusin ko. Medyo maingay. 8 point. Minove ko lang po to. Yan. Yan. 3. Yan. Ang bigat niyang buhati. Kaya ba? Sige, screenshot niya na. Kaya ayaw ko alam. Baka mamaya may nagdagit pa ng buhati. Miserable. Paulit. Tandaan, pag may Lars lang po, ha? Pag hindi nyo kasi nagets si mga Lars, eto yan, may acronym na po. Okay? It depends po yung, yung nasa libro. Ewan ko na lang sa libro po ng, intermediate algebra kay Dingla. Wala siyang absolute value. Pero pag in the case, the report, depende. Okay? Gutom ka na, kain ka muna na, Ilqueen. O sige, gawin na tayo ha. Magsasagot muna tayo dito. Game na, game na. Baka talaga sa baba, kaya umakit lang kami sa taas eh. Okay, game na tayo. Isa pa. Itong malaking issue dyan. Wait lang ha. Mamaya sa division lang yan ha. Kahit sa taas na yun, baka Mali yung kanina? Sige, balikan natin. Ulitin mo yung pag-multiply ng... Sige, sige. Okay, from the top po sa mga basic math. hindi nalubog naman. Nalubog naman, matagal. Ayoko ito mag-align eh, nakakainis. Natulog pa din, natulog. Oo, natulog yan. 25, 17, 11, 15, 10, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21. Tama nga no. Sabi mo, pa yung Decimal places sa dalawa, tatlo. Sa dalawa, tatlo. 1, 2, 3. 8.25. Okay, check the calculator. Ay. Oo, kasi malalim. Malalim pati. Ayun nga, teka lang, wait lang. Linawin ko lang ha. Kaya namin naka-record ba yan? Sige, din ako doon sa ano. Wait lang. Yung bata, paman kaya. Wait lang po ha. Sige, i-repeat lang natin. Yan na, ito na. Ulitin natin to, wait lang. 8, 25 yung sagot mo eh. Ano ba yun? Ang ingay kasi ng mga bata, hindi ako makakonsentrate. Okay, ulitin natin ha. 225. Ito na po. Ulitin natin ha. Hiwalay po yung mga coefficient. Multiply lang siya. Shh. Bakit naman? Bakit? Dora ba ang garap ng palengke? Ayan. Ayan. Oh, 6. Hindi mali. 60 plus 7. Yung anak niya mismo. 60 plus 7? 67. 7! Medyo, ano ba naman to? Issue daw. Yan. Ulitin natin ha. Namamali kasi ako ang ingay kasi ng mga bata. Hindi ako makakapag-concentrate.
Ito, yan. 1, 2, 3. Oo nga, ito na nga. Yan. Okay, balikan natin yung exponent. Ganito lang yan. Ay, shit. Teka lang. Ang ingay kasi ng paligid eh. Ayan, okay na. Wala na ako maintindihan gaya ng dati. Wala na kaming maintindihan. Ba't wala maintindihan? Ganun talaga. Repetition, tandaan, Ilquin. Repetition, repetition, repetition hanggang mag-gets. Ganun talaga. Wala talaga magmamadali pagpunta sa success. Hindi yan didadan sa nagmamadali. Okay? Tama na ba? Sige, screenshot nyo na. Next problem po tayo, guys. Tandaan kapag large ha, pag left at go, pag right subtract, okay? 6, 7. Ano ba? Sige, another clue po tayo. Another problem po tayo, guys. Kaya nga ako maganda sa kanila. Nasanay na lang ako. Maganda naman sa kanila. Dito na lang mag-aaral. Okay. Pwede ba? Sige, another example tayo, guys. Ting ting tang tang ting 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 tang 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 ting ting ting. Ano sa Roblox? Ano ba naman yan? Okay. Dali. Huwag ka mo. Walang yan, walang G yung 8 ko eh. Mas mahirap na eh. Okay, dito ha. Add na lang po. Kasi pag hindi, okay, pakishare na lang po ng live. Medyo maingay lang po yung paligid. Pagpasensya mo na. Bata yun eh. Teka, wait lang. Baka talaga sa baba, guys. Okay. Sandali lang. So, okay, multiply the coefficients lang, ha? Multiply the coefficient. Pwede naman, ganun-ganun na lang. Yung parang point method, pwede. Pero hindi, guys, hiwalay mo na lang. 4.12. 4.12 times 5.2. Ang bilig mo ba lagi mo sinalagay sa bunga ng mga kamay mo? Si Russell. Yan, okay na. Maligo ka na doon. Kaya! Si Pabir nga, nakaligo na eh. Yan. Habang wala kang habang nagchat-chat. Okay, normal lang na multiplication. Kasi pag di mo alam ng decimal, balikan nyo. Basic math lang naman Hindi yun. pa. Abutin mo So, yung 4.12 times 2. Awan, paabot mo. Okay, align daw, align lang ha. Kunin mo. 2 times 2 is 4. Kunin mo yung shampoo, panty. Hindi, kakaibis ka. At sandali lang, huwag mo muna. Okay, double check. 4, 2, 8. Tama. Maligo ka na. Tigas ang ulo niya. Tuntog kita pag akira. Parang mali. Sandali. 6 nga to, 6. 7. Sabay 7. 20 yan. Yan. Okay, ramin ko muna yung isa nito para maging 9, di ba? Tama ba? Okay, tama. 21. Okay. Isa, 2, 3.
Isa, dalawa, tatlo, 21. So, 21 point. Okay, kung hindi nyo kasi naalala yung rows of integers, balikan nyo. So, negative 8 plus 5. Ano mas malaki? Negative, malaki. Uy, bumay nga yun. Diba naman yan? So, yung 8, di ba pinakamalaki? Anong sign? Negative, di ba? Negative. Pero subtract siya. So, 3. So, ano na siya? Negative 3 na siya. 10 raised to the power of negative 3 or negative cube. Pero hindi pa yan nagtatapos, guys. Okay. Kung sino man nagre-request ng multiplication at division, sana pagsisiyan mo to. Bakit naman? Dahil sa pagka-follow, Kyle. Pero, kailangan daw, in between 1 and 10 lang po. Yung sa ones value nyo, kailangan 1 to 9 po. Hindi po siya lalampas ng 10 at hindi po siya magle-less than sa 1. So, move mo siya dito ng isang beses papunta sa kaliwa. Since plus 1 po yan, magiging 2.1424 times 10 raised to the power of negative 2. Yun na po. Yan. Okay na ba? Gets? Screenshot. Ayoko ito pag-usapan yung mga decimal kasi hirap nito eh. Kaya ba? Isa pa, guys. Ganun din naman eh. Mag-multiply lang naman. Gets? Madali lang yan. Hindi kagaya ng addition, subtraction. Kailangan ipagpa-responin eh. Ang selan yon. Ito. Walang kadali-dali ang mga, ang mga challenge na to. Walang kadali-dali. Wala siya kahirap-hirap yung mga challenge na yan. Pero na lang kapag multiplication, dami kong mga assignments back to back. Ganun talaga eh. Naka-module ka ba ng Euclid? Baka module lang yan. Ay, nandito na pala si Sir AJ. Module. Okay. Screenshot mo muna ha. Para paano natin. Hindi ako pwede magluto nyon. Lugog ang buta. 1 week absent? Baka baka sa inyo ha. Kasi, okay na ba? Burahin ko muna to. Oo, ma. Ito nga. Okay, 3.4 times 10 raised to the power of negative 4. Ganun lang. Pinako nga yung kawin na tulay. Madali lang yan. Kapag may negative, walang problema yan. Multiply, lang naman na added exponent ha. So, guys, pakishare na lang po ng live, guys. Patungan mo na kahit mga ganun lang katado. Diyan ingay. Game na tayo. Gawa mo na ng perme ang patungan. So, normal multiplication lang naman, oh. Normal lang naman. Perme yung perma naging Hindi, pwede na mapag-iwalayin kung nagdududa kayo sa pag-writing. Diba? Tuwalya. Ayun o, yan mo yung bulate. Kung nagdududa kayo, diba, ayan. Huwag mo na rin natin may chasher. Sabi. Di, normal na multiplication lang. Ayan na. 12, 10, yan. Okay, isa, di 11. 11.22 times, yun di negative 4 plus, okay, ano lang. Negative 7. So, in between 1 and 9 lang po, ha? So, yan.
Since yung large nyo, left, pag-add ha. Dadagdagan ng isa. 1.122 times 10. Negative 6. Nandyan yung charger na isa. Yan, okay na. Nandyan, full charge na yun. Okay na po. Full charge na lang. Yan. 92 eh. Gets? Gets? Pag hindi nyo kasi naintindihan yung rules of integers, down mo na nasa number line, guys. Pinulot mo na? O sige, screenshot muna. Charge mo yung cellphone. Lobat na yan. Kami yan. Parang nakakasawa na pag ganyan. Madali lang yan. Multiplication lang naman. Parang nakakasawa nito. Okay na ba, guys? Hindi naman naano yung... Parang nakakasawa na ito. Parang alam ko na to eh. Oh. Marami kasi example nito eh. Huwag mo na yung sarado yan. Mainit yan. Okay, sige. Isa pa, guys. Pinigay yung tira, oh. Ano, kinain niya lang ngayon pala manaka? It's correct lang po yung mga, ingat na lang po kayo sa mga decimal part or decimal point. Wag ko kayo sagutan kasi baka mamaya, mani-mani pa mga digit. Kinain yung tira na hindi. Hindi lang kinain. Yan, di ba? Ano? Yung sa huli naman po, gawin natin challenge para hindi boring. O sige, isa na lang ha. Gawin natin whole number nito para mas hindi boring. Okay, isa pa tayo guys. Ay, charge ni Ken. Mamaya, ha? Sige, papanood sa'yo. Nadulo na po, panuin. Game na tayo ha. Isa pa. 8 times 10 is the power of negative 2. Yan! 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 Yan, okay na. Dito na pala si Rex Arcade at si Sir AJ. Wait lang. Wala na yata baka may ginagawa mga estudyante. Okay lang naman, i-ano natin sa YouTube yan. Pwede i-review yung kung wala kayong ginagawa, guys. Baba ka? May pita? Ha? Pita? Ang tita. Pita? Diyan lang yung waiting mo. Diyan lang binili yung mama mo. Ayun. Baka pumunta yun dyan sa yung pansundot niya dyan. Pumunta ka lang. Okay, ganun pa rin. Pwede hiwalayin to. Since whole number naman, parang normal lang naman. So, 8 times... Mamaya, wala pang bibili mama mo tinapay. Oh, may langgam. May langgam kasi. Kanininis ko lang eh. Yan. Hallelujah. 8 times 7. Pag hindi nyo kasi alam ang darili, ganito. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Ito yung 8, ito yung 7. Yan. 60 Hmm. plus 7. 7. Ito yan. So, yan yung finger out dito. 1, 2, 3, 4, 5. 5. So, 10, 20, 30, 40, 50. So, 10 times 10 times 10 is 50. Times yung finger up natin, guys. 2 times 3 is 6. So, 50 plus 6 is 56. So, 56. Pag hindi mo kasi alam, memorize the multiplication. Kunwari, 49, 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6. 56. So, doon lang. 56 times rules of integers, balikan nyo ha. Kasi pag hindi mo alam ang mga so negative 2 plus negative 5, quantity, change the sign. Pero pag hindi kayo marunong mang rules of integers, magdaan kayo sa number line. Ito yung number line, di ba? Ito pa yung 0, ito pa yung negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. Pag hindi mo alam. Hoy! O, asan yung negative 2? Ito yung negative 2, di ba? Timi! O, negative 2. Dito ka nag-start. Pero minus 5. Hindi, paglabas mo yung yakot. So, negative 2
Tapos mag-step ka pa na negative 5 na paatras. Negative siya. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, negative 7. So, dito yung negative 2 nag-start ha. 1, 2, 3, 4, 5. So, negative 7 po. Yan, negative 7. Ganun lang talaga pag hindi kayo marunong sa rules of integers. Ay, pag hindi kayo marunong mag-aral ng rules of integers, done nyo na lang sa number line. Ganun lang sa simple. So, negative 7 daw. So, yan. Since ang problema, may problem po tayo. Malaking problem to ha. Bawal yan ha, bawal. 56. Pero, sabi nga nila, kapag scientific notation, pag scientific notation guys, between 1 and 10 lang daw. Hindi po siya pwede mag-less than sa 1 at hindi po siya pwede maglampas ng 10. Kaintindihan tayo? So, bawal yan. Akala nila guys, yan ang final answer. Hindi, matuto lang po kayo. Ganito ang definition ng scientific notation. Between, not included, between 1 to 10. Between hindi pa yung 1 and 10 magkakasama yon. Kaya marunong kayo magbasa. O, ganito na lang. Pag di nyo na-gets yung definition ng scientific notation, ganito. So, eto definition yan. Kapag yung 56 mo ay less than to 10, ay hindi po pwede yan. Oh. Diba sabi nga nila, not less than 1, not less than 1, nor not more than 10. Gets? Pinaalala ko lang sa inyo ha. Kasi yung ones nyo namamali, maraming nagkakamali. Ha? Interval notation mo na lang, ma'am. Ay, di ko po alam yan. Next archive. Wait lang. Iba yata tinuturo mo. Sige po. So, pag interval notation natin, ano ba interval? Sige, mamaya na po, sir, archive. Okay? So, tatapatan natin dito. Dito ako mag-umpisa. So, between 1 and 10, di ba? Dito, since to the left kasi ang direction, add lang po siya. E di, sagot dito, will be the 5.6 times magiging negative 6. Yan na po. Okay, calculator tayo mamaya ha. Okay, sige po. Okay. Interval notation. Kasi pag interval notation, ito pa yung interval notation sabi ni Rick's Archive. So, interval notation is 1, 10. Bakit 10 parenthesis? Kasi not included na po yan. Kasi pag included na po yung 1, okay? Get nyo? Ito na po, ang tawag dyan, interval notation na lang, okay? Ito na yan. Okay na ba guys? Sige, mayroon kasi pag dududa, calculator na natin. So, calculator. Ano pinagkaibang bracket sa braces symbol? Pag bracket po, ito pa yung bracket. Sa interval notation po, Roland's. Kapag bracket, it means included, kasama siya. Kapag braces, let's say parenthesis, not included kasi hindi siya kasama. Sana yan, interval notation po. Yung nag-aaralan natin yung sa algebra. Baka sa inyo, iba na. Okay, calculate na natin para may duda tayo. Okay, calculate po tayo. 8. Tapag natin yung calculator ha. Double check natin para may pagdududa tayo. Yeah. Rolas, thank you sa pag-send ng badge. Yan. Okay, kailangan 5.6 times 10 raised to the power of 6. Kung tatama?
Ayun, galing-galing. Ito na po guys, oh. Depende sa significant digit, ah. Yan. O, diba may duda na? Kung tatas rin po into decimal notation, pwede. Depende sa tinuturo ng teacher nyo. Walang problema. Basta, mas nasasanay ko, scientific notation. Kaya nga, multiplication of scientific notation. Okay? Gets? Ayaw nga. King, dito na. O sige, next. Isa pa. Iwan ka na. More. Hindi po pwede 56 ang sagot. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, not less than 1 nor more than 10. Interval notation lang po yan. Ang tawag dyan, interval notation. Okay? Ikaw taga ko Gets? sa please. Gets tayo, ha? Kunin mo lang. Oh my God. It's the feeling. Ikunin mo muna. Ha? Sige. Sana, ha? Magdi-division na tayo, ha? Tayo, million times po ba yung units of 6? Millions ba? Sige po. Tanim. Units ba yung time is 6? Kunin mo. Ay, ito pala ako yung sa link na dalawa. Ah, sige. Yung time 6 mo, let's say ito. Ito na lang dito. Ilan yan? Let's say Kunin natin. 1, 2, 3. Ito may bahay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, million nga. Tama po kayo, million. Yes. Yan. Ito. Bakit daw ng bahay? Uwa ko. Walang pangalan. Ito na po. Yes po. Units na po yung million times. Millions po. Millions. Units, millions. Ha? Ito po yung units. Ito yung million. Pagkasunod yung million, billion. Kasunod yung trillion. Yung sunod yun ay quadrillion. Okay? Ayan pa nga yan. Sige, next problem po tayo, ha? Tandaan, kapag yung ones nyo, yung ones value nyo, not less than 1 or not more than 10, ha? Ito yung interval notation na kailangan malaman, ha? Kasi marami nagkakamali. Okay, those are periods. Okay, roulette. Okay. Buti mo ako. Those are periods, baka sa ibang bansa lang yan. Para na lang kapag coma lang. Okay, another example pa tayo para hindi boring. Naboboring kasi eh. 3 point... Alam mo, dili ka na ano. Last na lang yung fraction, ha? Mas mahirap yun. Mas mahirap yung fraction. Parang nakakasawa na. Sawang-sawa na ako. Kasi nga na, nandiyan na nga eh. Nandito na eh. Wala na tayo iba, di ba? 4 lang to, ha? 4 lang to. Baha sa amin, kaya di kasi ako makalabas. Baha. Ang overall na bota namin, umabot lang siya, mababasa. Eh, may tumawag. Rollins, thank you sa pag-send ng badge. Ano lang, normal multiplication lang. Oo. Baha, loob, oh. Kung marunong kayo mag-add ng exponent, just mag-add. Pag hindi nyo alam, aralin nyo. I-recall nyo yung mga So, i-recall nyo yung mga locus exponent, saka yung mga multiplying decimal. Medyo maingay. Tingnan mo rin. Kasi normal multiplication lang, di ba? Hindi po kasi pwede mag-calculate, bawal to. Kasi basic lang to eh. Normal multiplication lang, di ba? Ano yun? 10, 7, 20. Yan. Sa dalawa, hindi 14. Oh, ganun lang oh. 3 plus 5, di 8. O, di ba ang dali? Ay, di kita. Kita niya ba? Yan. Load exponent kasi para sa base, add exponent.
Problema, di ba sabi nga nila sa interval notation, include 1 that but not include 10. Okay? Gets nyo? Kaya in-interval notation ko kasi pinapalanan ni Rex Arcade, okay? Since hindi po pwede ang 14, bawal yun. Kasi sabi nga nila, yung once place values nyo, not less than 1 nor not more than 10, ha? Gets nyo? Okay, ganun na lang ha. Ganito, so 1 dito. Mag-add ka ng 1. Bakit? Kasi sabi sa Lars, kapag yung direction yung left, pero ang operation is add, depende sa movement, kung ilan. Di ba isa lang yan, add ng isa, di ba? Di 1.470. Yan. Yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo, guys. Yan. Yan. O sige, screenshot nyo na, ha. Okay, mag-screenshot na tayo, guys. O sige, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Okay, isa na lang yung given para makapagpunta na tayo sa division, ha? Madali lang yan. Wait lang muna, no? May notification. Ay, wala pala. Formation lang pala. Sige, isa na lang. Paano what if naka-fraction na? Mas mahirap yun, ha? Iano ko muna to, ha? Table notation po tayo. Yan, ito, table notation po tayo. Okay, so paano kapag fraction na po yung given? Pero naka-multiply of scientific notation. Okay, dito, mahirap na to, challenging to. So, 6/10 times 10 raised to the power of negative 2 times Yung grade lang ang hindi masasarap. Di, walang problema, guys. Walang problema to. Ang pag-iwalay lang yung mga coefficients. Ano makapag-multiply na tayo. Kung gabalikan niyo yung yung cancellation method, pwede. Walang tayong problema dyan. Pero di ba target nila decimal part or decimal number? Pwede mo siyang i-translate. Ganun na rin sa addition subtraction to make sure the same ang exponent kung magdududa kayo. Okay, dang na kumain. Kumain na po ako lang. So, kung babalik kami cancellation method, ito, pwede naman. Yan. Siguro 3, ito yung 1. Ilan na? 9/10. O, yan lang po yung pagdududahan. 9/10 times yung babalik kami yung rows of integers. Ganun din naman eh. O pinas mo maging negative, di ba? Di negative 6. O negative 6 yan. Pero, etong 9/10, para ka nagdi-divide, kailangan naka-decimal part siya or naka-decimal number. 9 divided by 10. So, cannot be. Hindi po yung x ha, 0 yun. So, 0.9. Okay, final answer na ba yan? Not to be okay. Pero ang problema, ang tanong, saan ba kinukuha ang 0.9? Divide dito, 9 divided by 10. 9 divide sa 10. So, sabi nga talaga, ang sabi po talaga doon sa rules, not less than 1, nor not more than 10. So, since hindi po siya magle-less than sa 1, 9. Okay, 9. Pwede 9. Pero sa rules, tama, Rachel. Okay.
Oh, hindi naman siya mag-between ng 9 and 10. Wala naman dito. So, hindi po pwede less than 1, ha? Kaya interval notation po tayo. So, hindi po pwede ganito. So, bawal yon. Isa sa ones place value, kailangan between 1 and 9. Gets? Or kaya, basahin nyo na yung rules. So, hindi po pwede pasok sa not less than 1. So, hindi po yan not less than of 1. So, ang gagawin natin, papunta muna tayo to the right. Since sa large po, ang large natin is right. Right po yung movement, pero ang operation is subtract. So, minus yan. So, minus 1 kasi isang move lang naman. So, magiging 9 times 10 raised to power tayo. Para may duda tayo. Calculate po tayo para may pagdudahan. Okay. So, lapag ang calculator. Ay, kita niya ba? Sige, labag natin para mas make sure. Fraction part, ha? 6/10. Para may pagdududa. Hindi naman po Russell, slide lang naman. Teka lang, wait lang. Okay, so yan. Sedi, thank you sa pag-send ng badge. Share na lang po ng like para mas share naman pa. Libre lang man to eh. Okay, kailangan 9.10. Okay? Hala ka, ano nangyari? What's happening? To the left lang po yan. Yan. Sige, yan natin. Oo nga, bakit ganun? Double check ko nga, parang iduda ako dito. So, iano natin. Baka na mali lang yung calculator. Calculator ba o may problem solving ko pa? What? Okay naman to ah. Sige, wait lang. Iano natin, pagdudahan tayo. So, 9 divided by 10. Tao ka, diba? Magtayo mga maamin ng mga bata. Maamin ng mga bata yan. 7, 1. Ba't may scientific notation? So, ngayon na natin yung scientific notation nito. Wait lang. Bawa ng mga maamin ng mga bata. Tao. Okay. So, pagdududa natin, 9 divided by 10. O, 0.9. Okay naman. Translate natin ng scientific notation nito. Kakasar. Okay naman na. Anong problema sa calcu ko? May marami na yata yung calcu ko eh. Sandali lang muna. Waiting lang po tayo. Alam ko na. No, wrong turn pala ako. Hindi pala 7. Ito pala may problem. Sorry na, patawarin niyo ako. Nagkakamali din ako. So, negative 2. Kasi pagdududa natin, guys. Hindi pala 6 ya, 5 yan. So, negative 3 is negative 5. Negative 5 pala to. O, sige, next thing is 6 yan. Ayun nga, ito nga. So, sorry na. Yan. Okay, yan na. So, screenshot niya na, ha. Ulitin natin ang pag-calculate nito. Shift mode, tapos 7. Uulit na naman tayo niyan. So, calculate. Laging ko ganyan magkalamihan. Wait lang. Pasadaanan ko. Huwag yung masahan ko para mawala ko. Ano nang basahan. Parinta ng isa.
Mahirap talaga magturo. Guys, sa totoo lang. Kaya nga ako talaga mga math teachers. Ano dito yung charger mo ka? Malapit na ako matapos, magdi-division na tayo guys. Okay, double check. Okay, tama na tayo. Yung charge ko na. O, di tama nga. Di mali pala akong ganyan. So, okay na. Ayun na po, screenshot mo na. 1, 2, 3, 1, 2, 3 po tayo, ha? Okay na po. Wala na po tayong iba. Okay. Screenshot. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, so yan. So, patungan muna tayo sa division. Division of scientific notation. Pero buburahin ko muna itong mga information. Writing ko lang mo. Waiting lang, waiting. Ay, doon mo yun. Uy, naputuloy. Hindi kang saging. Sana. Hindi, paano pag manano pa? Maniba pa kasi. Maniba pa eh. Hindi na yan, hindi ako. Basta lagay sa bigas. Yan yung sa bigasan ko. Alam mo. Hindi mo ito magkalat dyan. Mami, Nay. Mami. Yan, may ulam yung sulatan. Lagang ko na lang ang ulam. Ako naman mo lang muna. Tawag ka niya ata, Mimi. Oo, Nay. Saglit lang daw. Sabi mo, Nay. Kumala ko. Baba! Okay, division. Ay, sorry. Kumala ko, Pepe. Okay, division of scientific notation, guys. Madali lang to. Basta make sure mag-aral. Nasa tuloy siya. Tandaan yung Lars, ha? Yung Lars natin, ha? Matandaan. Kapag hindi nyo kasi naintindihan yung mga concept. Okay, tanda na. So, reminders lang naman, ha? Okay, ganun pa rin. Division of the scientific notation. Divide of coefficients. If the same of the power of 10, subtract ha. Hindi po yung add. Kasi pag add, multiply pa talaga yan. Okay? Dudahan to. Okay, na example, so, panibagong example po tayo, ha? Ganun din naman ang rules. To make sure yung final answer nyo, yung ones values nyo, not less than 1 nor not more than 10, okay? Gets nyo? Kita nyo ba, guys? Lars po tayo, ha? Okay na, example. So, paano pag sasagot na tong ganito na to? Okay, so ito issue nito eh. Ito pag-i-issue ito sa TikTok Reels, ano, sa TikTok Reels. Yan. Okay, dito muna tayo. So, 3.6. Medyo mahirap i-divide kasi naka-decimal eh. Maselan to eh. Andiyan daw Kuya Alsa, tsaka Kuya Fabian. Ito? Divides. Minsan sa question, naka-fraction form siya. It depends sa binibigay ng teachers. Minsan, depende. Pwede gantong yung given, I'm sorry. Pwede yung ganitong given ang given. Pwede naman 3.6 times 10. Pwede ganito. It depends sa teacher nyo. Kung yung, depende sa binibigay ng teacher nyo, yung mga given, yun lang. Is pwede ganito, pwede ganyan. Pag nakita mo ng questions, division of scientific notation, napakadali. Very easy. Doon ako nasanay sa ganito. Hugas ka na. Divide yan, ha? So, ano lang, normal pag di-divide. Yung taba, huwag ka din maghugas sa ano. O yung taba.
Okay. So, normal na pagdi-divide, pero ang problema, naka-decimal. Medyo, ang hirap. So, sagot dito ay 0.6 daw. Okay, so pwede pag-iwalayin. Iwalayin mo na lang. So, Sino yan? O, tapos tapon mo. Wala rin. Natapon din sa timba. Ang alin ba? Halika na. Chocolate na yung tubig natin. Tapos ano ba yung... Ba't kasi binigay mo? Hagugas ang kamay. Ba't binigay sa LTR yung ano, yung biskwit? Ha? Punas sa towel, punas. Ayun. Towel, punas. Dito. Punas ka. Punas na. Sige na kasi kakain. Kain na ng kain. Ano naman, may pagkain. May kakain siya. kasi pag hindi mo alam, pag-divide, subtract yan. So, pag normal na pag-divide, kapag decimal, mas maselan. So, are you familiar of this? Ito ba yung dividend, ito ba yung divisor? Since yung divisor mo, buo na. So, direction divide. So, cannot be na to. So, 3 divided by 6, cannot be. So, 0. Hindi, wala. Magpa-point ka dito kasi pantay po siya. So, 6. So, yan. Hindi, 0.6 na. 0.6. Yan, normal na pag-divide. Ang kaso, ang problema, decimal na nga yung dividend mo, decimal point na nga yung yung divisor mo, so, mas malala yun. Kaya, kailangan mo siya i-recall. So, 0.6 daw. 0.6. Ano nga yan? Yung ano daw? Bantay na doon sa dami. Ano yun? Magdadami kayo dami. Pero, ang problem, Balot na... Kasi balot lang. Ang balot ka. Tagal. Naalis na lang. yan. Naalis lang nila. Ganito, parang subtract na, yan. 6 minus 4. Hindi, 2. Yan. Pero, sa sagot na to, hindi to pwede maging less than in 1. So, gagawin ganito na lang. So, magiging na siya. So, yan? Subtract 1. 6 times 10 raised to the power of 1. Pwede naman 0.6. Kung nagda-writing ko kaya, it depends. Pwede naman 6.6. Ewan ko na lang kung understood na po yung exponent ng 1 kasi parang lang na makita ng mga teacher natin. Okay, ganun lang. That's all. Napakadali. Gets? Nagets ba? Sige, screenshot niyo na. Malapit na tayo matapos. Mag-11 na po ako. Siguro mga alas 3. Hindi ngayon lang. Tapos sila Ganun din. Kanina na umaga yung pumasok yung tuwan. Kasi magpapagpunan. Kanina na umaga. Hindi mo pautang. Ay, ngayon. Ha? Wala na ko yun. Okay, so isa pa guys ha. Isa pa. O, sige, 1, 2, 3. Magpa 1, 2, 3 tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay na. Ipapost ko po yung after ako mag-live ng mga ganitong division of scientific notation. Ulang, lamang yun. Pag tinapay, yun yun. Lakad lang. Iwan na dito sa yan. Report! Kaya lang, wala silang Ito, mas mabigat to eh. 3.4 times 10 raised to the power of 4 divided by nasa duty na. 2.9. Nasa duty na ang tubig. Kasi yung ng duty, ay nasa duty na. Yan, ito. So, medyo mahirap ang patayin ganito. Samanin mo yung pagkagamit. Anong gagawin? Ito ba yung dividend, ito ba yung divisor? So, challenging. So, 3.4 divide sa
2.9. So, ang target natin yung divisor mo, makagawa ka ng whole number. To make the whole number. Hindi po pwede decimal. So, kung yun yung movement mo, yun nadadagdang 0. Yung mga ano nga, inaabot na yung mga first floor. Di, pagiging 29, divided by... Yan lang daw sa Yan. So, 1 na po yan, ha? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ano basta? Ito lang tayo marami. So, 2 ba? Apat sa 2? Hindi, 1 talaga yan. Walang isipin ito. Talagang abot na yun. So, 29. Mga first floor, mga abot na. It depends po. Kasi, wait lang ha. Nakatipende yan eh. So, Oo, ganda sa pagluto. Sa pagtinda. Puti, pati. Puti. Kailangan makapal. Baka manipis yan. Makapal. Oo. Ano na yung gabi na? saglit lang ano. Gabi na. Clear ko muna to. Para may pagduduhan tayo. Magdi-divide ka pa. Ano ba yan? Ang haba naman yung ano mo. Oh, yan. Ewan ko na lang kasi tanungin yung teacher nyo. Kung significant figure pinag-uusapan, in between significant digit is nasa 2 digit, pwede. Pero hanggang 4 lang ako kasi mahaba. Hindi ko naka... Ewan ko lang kung pwede mag-round up. It depends. 7 daw. Edi, wait lang. 29 times 7. 63. 14, 56. Ha? 14, 56. Ginagawa lang, apli-apli nga lang. Ano lang yung taso. Hihaba eh. Yung nasa ano, sa dagat, yung nilipat na sa dagat. Na malapit sa Oh, dagat. di na to pwede. 7. Ang haba eh. Mas mahaba pa yung pasensya nyo. So, kung wala tayong magagawa, ito na po. It depends sa significant figure. Kung 4 decimal digit lang, magre-round up ka pa yung katabi no, so pwede. Pero di pa, tanungin yung teacher kung papayagan kayo yung significant figure is napakahaba. Ewan ko na tanungin nyo. Kasi meron totoo pa yung final answer, yung mga answer dito sa coefficient natin is mahaba. Wala siya katapusan, non-determinating decimal number. Kung hindi po siya repeating, pero mahaba siya. So, I suggest, magiging ano na ako, magiging 1.1724 na lang. Wala, ano gagawin natin? So, 1.1724. So, subtract the exponent. So, 4 minus 2, edi... Ayan, to. Anda yan. Final answer na to, yan. Okay, yun lang. So, kaya po tayo para may pagduduwadaan. So, gawin natin since 1, 2, 3, 4, 5. 5 yan. Yan. So, yan. 3.4 times 3. Yan. Tapos, divide. Okay, kailangan 1.1724 times 10 squared. Ayun, tamang-tama. O, tumama na nga, tumama na. It's where you can make it. It depends sa significant figure, pero meron to the point. Sa mga teacher nyo, kung maselan, 1.17 kung to the round off, ganyan. Pwede ganito. It depends. It depends po. It depends ha. This depende.
kung significant figure ang pagdadaanan yan. Kasi bago ko muna mag-scientific notation, sabi ni Rex Arcade, dadaan mo na sa significant figure eh. Ewan ko na lang ha. Hindi ko pa pinag-aralan yung significant figure. Oh, well. Depende. 2 digit, pwede naman 1/17 lang. Kung ayaw, ito na lahat ng numbers nakalagay sa calculator. Ewan ko na lang po kasi infinite na po yan. Ang galing na ni maraming gamba. Gets? Another example po tayo, guys. Hirap eh. Ito ba yung tinatanong doon sa TikTok eh? O, sige, ano na, 2:21 na, guys. Madali lang to. Ito naman, ito yung ini-issue to sa TikTok Reels. Na medyo sablay ang kanyang pagtuturo niya. May kulang. Nakalimutan lang daw yung ano niya, final answer niya. Na hindi siya not less than 1 nor not more than 10. Nakalimutan yung kanyang concept niya. So, yan. Ito, pagdududa natin, magdi-divide ka. So, 1.2 divide sa 4. 0 yan. Hindi pa yung X ha, mali yun. Very wrong yun. Sa libro, 0 yan. So, 0.3 daw. 0.3 daw. So, subtract exponent. Kapag nakita mo in the case of, kunwari, ganitong in case ng ganito, or kaya minsan, 10 raised to the power 7 over 10 raised to the power 4. So, subtract the exponent, napakadali. Edi 7, edi 3. So, 3 po yan. Minsan, kapag baliktad, may issue, hindi po siya pwede i-reciprocal kasi scientific notation po tayo, di ba? So, yan. Ito lang daw yung final answer sa may TikTok Reels. Medyo may kulang. Nakalimutan lang kasi, hindi naman porket ang ones nyo is not less than 1. Hindi po. Mali. So, ang gagawin, kailangan mag-3 na lang siya. So, magiging 3 na lang. So, i-move mo siya ng kanan, papunta sa, i-move mo siya ng isang beses, papunta sa kanan. Since right is subtract is minus 1. So, 3 times 10 is the power of 2, or pwede naman 3.0 times. It depends. Understood naman yung 0, di ba? So, din na yung susulat yung 3.0. Yeah. Oh, yeah, that's it. Final answer. That's all. Send ko na lang kaya tingin. Paano what i-fraction? Ganun pa rin. Kapag nagpa-fraction ng iba, pero division po siya, so, ganun kasi proseso. To make sure, maalam po kayo sa algebraic na lesson, sa adds and minus lang po, sa add and subtract lang po, to make sure, yung mga exponent nyo is magkapareho. Pareho. Paano pag may negative na? Sige, mag-challenge tayo. Isa na lang. Maduda tayo sa negative. Let's say 12 times 10 is the power of negative 3. Pero baliktad. Yan. Ito, challenging to. So, normal divide lang. 4, 8, 12. So, divide by 4 is 12. 4 times 3 is 12. So, 3. Pero ang problem, may problem po tayo dito. Negative 3 minus 1 to the negative 5. So, yan. So, di, ganun lang. Kasimple. Yun lang. That's all. Okay, that's all. Subtract the exponent.
So, dito, Nag-aanap na sa biscuit eh. Sabi ko na, huwag mo yung tinapay. Alam, magot mo lagi. Ala, dirado. Ito. Ala, Asan yung camping? nalagat ko. Kuya yun. Nalagyan mo yung ayan, ito na. That's it. That's all. yan ang Judith ng kuryente. So, November 20, nag-send na ako ng pictures eh. 20 na. Ano ba ngayon? 15. Oh, yun lang talaga, yun lang. O, sige, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Ay, isa pa. Nada example tayo. Okay. So, let's say 13 times Wing. Hindi matapos. May ano? May app. Ito na naman. Oo, hindi naman ganun. Oo. Hindi mo siya ganun. Hindi ako nasugot ng kamay. Daw niya wala na. Wala na lahat. yan. So, since 13 and 3, hindi po siya mag-exact yung sagot niya kasi cannot be na po. Kaya lang naka-decimals. Kaya lang, may nag-ikot. Kala ko nagbibigay ng bilis. Sa iba naman. Wala tayong magagawa. Not the choice. Ano daw, kung 10 sako daw, 10 sakong basura. So, Yung relate, sabi. wala tayong problem eh. Sige, ano magagawa natin? So, infinite na po 4.333. So, depende. Pwede naman 4.3 na lang. It depends sa significant figure. So, 4.3. Pwede naman 4.3. Depends sa teacher niya na nagtuturo. Yan. Sabi ko, Jackie, dali mo yun para mag-relate. Pero yes, yung 10 nyo, 10 minus 5, O baka magbigay lang niya, dalawang bigay. Dilo, di pa kami nagpaalam na. negative 3. 10 sako. Okay na lang. Hindi po magbabalik ka na mali yung scientific notation lang yon. Ay, wala na nga yung mga basura. Pinag-aanan nyo. Hindi po mag-iisipin yan yung 10 raised to the power of 10. Hindi po yung magre-reciprocal. Kasi scientific notation po tayo, ha? Okay, calculate po tayo para mas duda. Okay, Wala nga. Wala nga yung kaya ang ginagawa ng barangay, dadalhin daw yung almida, kabayaran daw nilang ulit. Ulit daw, nakalit. Kaya lang naman, 10 sako. Sabi mo. Hindi, si Jackie nga ang gato. May nag-aangal naman si Jackie. Sabi ni Jackie, ba't ang dami naman 10 sako? okay na. So, okay na tayo dito, ha? Yan. So, tamang sagot. At the same lang po. Hindi na nga nag-aabot ang mga barangay yung Okay, isa na lang, ha? Para may magdududa tayo. Kaya ang ginagawa, yung mga nagbabalik. Bye na lang natin. Ang discussion. Sila. Parang nakakasawa ng ganyan, ha? Nanonood sa akin. I-challenge lang natin itong mga to. Ito pa nga tuloy-tuloy sa mga Gawin natin 22.51 times 10 raised to power of Lugi pa sila doon sa limit. Baka ang bigay yung baka long day na lang. Sabi, alis na naman sila. Nagluluso. yan. So, medyo challenging. Kahit ko na lang. Wala na akong time. So, 22 divides sa 51. May make sure yung ano nyo. Kumain na kayo. Ay, ako naka-scientific notation. Kumain na po ako. Kumain na kayo.
Okay, so 22. Ano na rito, alas 2? So, 89.17 na 29? Haba? So, kung mag-divide po kayo ng ganito. So, 22.51 divide sa 2.56. Move mo to is dalawa to. Tay, sipag yan. Saan to? Dito. Bakit? Hindi, 256. May PS na ako, Bob. Yan. Hirap, no? So, 8 daw. Sure for 8? 48. Kaya, hindi, dahil mo ka nun. So, yan. Magtulak na ito na. Ang galing yung bataan, galing yung bataan. Kaya ba eh. Tay, nakanakaw ako ng ano? Origini boom. Hirap kumilo. 17. Baka pa ako naawa na ng talay. Nakalo. Talo ulit. Double check nga. Binigyan ko nga sa kubyan eh. Hindi sa ako. Yun daw 0. Ilang kwarto kami doon tayo. 7 daw. Ang galing din. 40. Hindi na kami ganyan sa kabila. Sila, Eh, pinaper tayo. Sabay na rin pa. Yan. Pinaper tayo. Ano, egg. 9. 6, 7. Ayun po, ang tipos sila. Ito naman sinula. 6, 7 muna. 6, 7. Wala. Add 0 na naman. 7. Basta tinamad na ako. 7 muna. Hindi 9 to. Ali, ganyan. Wala tayong magagawa. Which is, no, I have no choice. Hanggang 4 digit po tayo. So, haba kasi eh. Yan. So, pag meron ng up to the nearest of the ganyan, 4 digits, so magiging 8.7930 na lang kasi magro-round up pa ta. Round up lang. Wala. Mahaba to eh. So, magiging ano na to. Pangalian? Or na kahit It depends sa teacher ha. pangalian? Huwag kayong magbabash kasi it depends sa teacher. Dahil 7.7. Hoy! Huwag maingay! So, yan. Diyan ka na naman kayo. Nagkakaspan ka na naman. Naglalad si Jenny yan. Huwag magingay. So, yan. Final answer na ba to ha? Pagdudunda tong... Yeah, final answer na. Yan. Okay na. Oh, yan. That's it. Isa pa. Para may fraction part naman, guys. Okay, mag-screenshot tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. So, fraction part po tayo para mas challenging. Hindi boring. Okay. Fraction part po tayo. So, let's say 3/5 times 10. Diyan, baka mabasa kayo ha. Basa. Yan. Ilagay mo yung gaan mo. Oh, tinapay ko na. Kunan mo. Oh, tapay ko. So, paano ba mag-divide ng fraction? Kung babalik kami ng divide ng... Diyan natin hindi nakalata. Diyan na sa taas na. Kanina nakalata. Sa akin, nakatupi lang naman. Ayan. So, kung paano ba mag-divide ng fractions? Ito, babalik ta rin to. Di ba, 3/5 yan. Divide sa 2/3. So, resolve ko ka ng ganyan. Flip lang. So, wala tayong magagawa. No choice. 9/10. So, 9/10 po. Translate ulit. Hindi, ano yan. Kunyari, ito, ibag yan. O,
open mo yung account mo, connect to right eh. Ikaw, doon ka sa PF. So, negative 4 minus negative 6. Change the sign. Negative 4 plus 6. 4. Eh, dito na. So, para makita natin, Laging lalagyan na naman. Kinuha ko, sir. so yan. Pero ang problema, yung 9 over 10, pag dinivide mo yan, Sabay meme doon sa kasabay 9 divide. Priority ko yan para pag 0.9 po talaga yan. hindi naman pagbato-bato. Priority ko yan para pag nagluga ka. sabay lakay. Ito mo, ito na kumuha habang nagbabato-bato yan. Pero hindi po pwede maging less than ng 1. Bawal yon. So, magiging ano na siya. To the right po siya, minus 1. 9 times 10 raised to the power of 1. Or, in short, yeah. Final answer na yan. Okay? Check sa calcio. Bata eh. Okay, scientific notation ay once lang. So, pagdududa tayo dito. Para tayo matapos na mag-live, guys. Pagkain. Kumain yung pagkain. Kain yun. Hindi mo alam. Buti na lumigaan natin. Eh, ganis, may mushroom. Divide na to? Oo. Scientific notation lang. Yan. Hala, ano nangyari? Para may pagdududa yata. Ano nangyari? Tama naman yung sagot ko ah. Sandali, wait lang. Para may kulang. Okay naman. Ako yung lalaki. Yung nakipag tabat-tabat. Di ba, sabay kami kumuha. Sabay nag-reset siya. Hindi ako nag-reset. Ha? Sabay nagliba ko. Sabi, reset. Ano yun? Kukunin muna yung taya mo o... Hindi. Ah, okay. Mali pala. Yung muntik 2 over 3 pala siya. Buta ng Pasko. Hindi pala siya 5-3. Patawarin niyo ako. Nagkakamali. Ayan, okay na. So, ito na po yung sagot niya. So, 9 times 10 raised to the power of 1. Hindi niya hinord yung taya ko. So, yan. Ay, Okay. hindi niya hinord yung taya ko. Daro, natapos na natin mag-live, guys. Lampas na po ng 2:30. Okay? So, after ako mag-live, post natin itong mga importante na yung mga lessons. Then, yung kabuuan ng live, so, ipopost ko po na ulit sa TikTok, then post ko ulit sa YouTube para mapanood mo yung hindi nyo na live. Okay? Kasi maghanap na po kayo ng ibang live, ako po yung magpapahinga. So, next time na lang po, hindi ko alam ano po yung i-discuss ko pag nagsipa ko mabuti. Kayo na bahala mag-suggest. So, sabi daw, calculus ulit. Kuha tayo ng mga, Kung ituturo ko po yung mga ganun. Sige, bye-bye po. Next time na lang, may gagawin kasi ako. Bye-bye. Ingat kayo, mag-aral mabuti. Hindi nga, may PF na ako. Tignan Ha? mo. Hindi, bigay ko. Tignan 19